itong pagsasadula ng epikong istorya ni Francisco Balagtas na pinamagatang Florante at Laura. Sa isang masukal, madilim, mapanglaw at mapanganib na kagubatan, kung saan marami ang nabubuhay na mababangis na hayop, kung saan ang kalungkutan ay damang-dama sa bawat sulok ng mga matataas na puno. Sa puso ng kagubatan ay may isang mataas at matayog na punong higera. May isang binatang nakagapos, natatali ang kamay, paa at tiig. Ang binatang iyon ay walang iba kung hindi si Florante. Binubulabog na kanyang mga iyak at hinaing ang katahimikan ng delikadong paligid. Gutom, uhaw, at diskriminasyon ang kanyang nadarama na unti-unting tumutupok sa kanyang tabang. O mahabagin langit, nasaan ang iyong makatarungang hustisya? Sa kabila ng lahat, ay naiisip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na bayan. Ang aking pinakamamahal na bayan ay tinutupok na ng kaluluwa at tuluyan ng nalulugami. Kakaibang galit at suklam ang kanyang nadarama kay Conde Adolfo. Ang iyong sariling kasakiman ang iyong ikagagapi, Adolfo. Ninakaw mo ang trono ng Haring Linceo at ninakawan mo ang amo kong si Duque Briseño ng kanyang kayamanan. Ngunit ang lalong nagpabigat sa kanyang puso ay ang alaala ng kanyang pinakamamahal na Laura. Laura kong pinakamamahal, hindi ko lubos maisip na mabibiktima ka ng mga kasinungalingan at pangako na mapang-ahas na si Adolfo. O Laura, nasan ka? Ikaw lang ang aking kailangan, ang iyong pagmamahal at pag-aalaga. Kung masasaksihan mo ba ang aking kalagayan, ay ako'y iyong aargay. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Florante na sumagi sa kanyang isipan na nasa kagulungan na ni Conde Adolfo ang magandang si Laura. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa malaman na nakabit na ni Adolfo ang iyong puso na dati sana lamang. Sa di kalayuan ay may nakaabang na dalawang gutom na